Tako, eto mga kababayan, Pangulong Bongbong Marcos nagpakita na po mga kababayan at siguradong magugulantang po etong mga DDS mga kababayan. No, kasi neto po mga nakaraang araw mga kababayan, o especially netong Holy Week, no, lumabas po yung mga balita mga kababayan at ipinakalat ng mga DDS mga kababayan na ang ating Pangulong Bongbong Marcos po, no, ay mayroon daw pong malubhang karamdaman at sakit mga kababayan. Antibay ng mga DDS. Alam niyo kung bakit nila ginagawa yan mga kababayan, no? Para ma-justify nila, no, yung kanilang mga plano. Kasi gusto nilang maiupo na kaagad etong si Sara Duterte. No, at talagang pinapalabas po nila na mahinang-mahina na yung ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat nang palitan. No? Pero eto po ngayon mga kababayan, nagpakita po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Eto na nga mga kababayan, no? Nasupalpal, nagulantang, nataranta, ewan, lahat na ng salita mga kababayan ay ibabato natin sa mga DDS. Ano? Kasi ang kakapal ng muka, di ba? Ang titigas ng mga mukha, mga kababayan, na magpakalat ng fake news. Tandaan po natin, no? Sa mga nagsasabi dyan na DDS daw ako. Ilalabanan po natin yung fake news, mga kababayan. Hindi po ako DDS. Yung nag-comment dyan. Lumalaban nga tayo sa fake news eh. Kayo nga yung nagpapakalat ng fake news, kayong mga DDS. O eto, paano nyo sasabihin ngayon na may sakit yung ating Pangulo? Diba? Paano nyo sasabihin ngayon na may malubhang karamdaman yung Pangulo natin? Kasi kung meron yung sinasabi ninyo na stage 4 cancer, hindi na to lalabas ng ganyan mga kababayan eh. Diba? Kasi syempre, unang-una, unahin niya yung kanyang kalusugan. Bakit pa siya lalabas? Di baka hindi nyo nakikita ngayon na nasa labas yan? No, kasagsagan po ng init ng araw, mga kababayan, lumalabas yung ating Pangulo. Ito, pumunta po siya sa isang event mga kababayan. No? Ayan, President Ferdinand Marcos Jr. leads the commemoration of the 84th anniversary of the Araw ng Kagitingan with the wreath-laying ceremony at the Damba ng Kagitingan on Mount Samat National Shrine, Bataan, mga kababayan. Nasa Bataan po yung ating Pangulo ngayon. Samantalang yung isa, hindi natin matagpuan kung nasaan. Mukhang nangangampanya na. Mukhang nangangampanya na yung isa. Ito, panoorin natin ha. Medyo inalisan ko lang ng sounds kasi baka maka-copyright po tayo. Okay? So, let's go. Ayan o. Paparating na yung sasakyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kung yan po ay may sakit mga kababayan, may kasama po yung ambulansya sa likod niya. Makasandamakmak na ambulansya ang kasama niyan mga kababayan. No? Kasi kung ganun yung karamdaman ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ayan o. Diba? Nakakatayo mag-isa. Malakas. Nakakatayo. Nakakapaglakad mag-isa. Paano nyo sasabihin may sakit yan? Nauna pa nga siya dun sa alalay niya dun sa staff. Dun sa kasama niya, mga babae na maglakad. Diba? Kung yan po ay may sakit, mga babayan, hindi po ganyan maglakad yan. Kung yan ay may sakit, mga babayan, baka inaalalayan yan ng mga nurse. Tandaan ninyo, no, hindi po biro yung kanyang sinasabi, no, na kanyang sakit di umano, yung stage 4 daw na cancer, mga babayan. Baka hinang-hina po yan. Nakakatayo pa po mag-isa, Diba? Ganyan ba yung may sakit? Diba? Alam nyo yung mga DDS na yan talaga nagpapakalat lang ng fake news yan. Wala naman talaga magandang ginawa yung mga yan. Okay?
So punta na po tayo mga babayan dun sa kanyang speech. Ayan, nakita po natin. Malakas yung ating Pangulo. Nakakapaglakad mag-isa mga kababayan. Taliwas po yan doon sa sinasabi ng mga DDS. Oh, ito. Panoorin natin. Ito, may sounds na. Ito, may sounds na to mga babayan. Ito, sabi nga dito, marami ako nakita ditong ano eh. Oh, live pero ma-forward, sabi. May nagbumura pa oh. Oh, taba naman niya. Oh. Sabi, 'di ba? Pwede pala post ang live. Ewan ko ba dito sa mga tao na to, bakit naman dati nagla-live, 'di ba? Naghahang kahit ngayon naman eh. 'Di ba? Pag nagla-live ka, minsan naghahang eh. So paano mo sinabing pwede pala i-post? Alam mo lahat na lang pwede gagawa nila ng kwento, mga babayan. No, lahat na lang ng kabaliwan gagawin nitong mga DDS na to. Alam mo, minsan nakakagigil na lang talaga eh. 'Di ba? Na parang hindi mo maintindihan kung nagtatanga-tangahan ba tong mga to o sadyang gumagawa lang sila no ng issue ng kwento, mga babayan. 'Di ba? Oh, makapagmura oh, malamang. Mga DDS tong mga to. Oh. 'Di ba? Oh, mga ogag, oh, mga angat, 'di ba? Nabuhay. Di ba mga babayan? Ganyan po ang ugali ng mga DDS, magagaspang. Grabe makapagmura, no? O, tuloy natin. Of honor will now be Actually, kapag nakabasa ako ng ganun mga babayan, nanggigigil ako. Sarap murahin. introduced by Secretary Gilberto C. Chidoro Jr. of the Department of National Defense. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you to our Defense Secretary, Gilberto Teodoro Jr. for his kind introduction. Please be seated. His Excellency, Archbishop Charles John Brown and the distinguished excellencies of the Diplomatic Corps, Japanese Ambassador to the Philippines, His Excellency Ito mga kababayan, no, siguro kino-question din ng mga DDS to kung bakit palipat-lipat, no? Kasi marami pong camera yan, mga tanga. Parang hindi kayo nanonood ng mga balita, 'di ba? Yung balita minsan 'di ba may camera sa kabila. Sa mga hindi po marunong na mga DDS diyan, no, marami pong camera dito na ginagamit, hindi lang po isang focal. No, hindi lang po isang camera yung ginagamit diyan. Maraming camera po 'yan. No, na naka-setup po 'yan. Kaya pag nagla-live, pwede po 'yang palipat-lipat ng cut. No, pwede po 'yang palipat-lipat ng angle. Pwede po 'yang palipat-lipat ng view dun sa nagko-control. Ganun po 'yan. Kaya kung mga DDS po dyan na aanga-anga na hindi po alam kung ano yung nangyayari dito o hindi natin alam kung talagang nag-aangat-angatan lang yung mga yan eh. Diba? Ito, ine-explain ko na sa inyo. Maraming camera na nakatutok dyan. Okay? So, meron po yung isang control at sila yung nagko-control niyan kung saang angle nila ipofocus. No? Kung anong angle yung ilalabas nila doon sa live feed. At kung naghahang man yan, mga babayan, ay yun ho ay dahil doon sa signal, doon sa transmission nila. No, dahil meron pa pong isang main yan. Bukod po dyan, meron po yan transmitter, tinatransmit nila yan. Yung video na yan, papunta doon sa isang main nila at sila yung nag-send ng live feed yan. Okay? So, pwede pong ganun yung ginagawa dyan. Pwedeng ganyan yung nangyayari dyan, mga babayan. Meron silang isang main. Diba? Oh. Hindi nyo kasi alam eh. Kazuya, U.S. Embassy Chargé d'Affaires, Robert Ewing, the honorable members of the cabinet who are here present, Province of Bataan Governor Jose Enrique Garcia III, Bataan 2nd District Representative Albert Raymond Garcia, and the other members of the House of Representatives, Municipal Mayor of Pilar, Carlos Pizarro
and other municipal mayors of Bataan present here, National Historical Commission of the Philippines Chairperson, Regalado Jose Jr., Philippine Veterans Affairs Office Administrator Reynaldo Mapago, the Bishop of the Diocese of Balanga, Most Reverend Rufino Sescon Jr., the honored veterans of World War II, my Grabe, no? fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. We gather here today to remember those who stood firm in the face of overwhelming adversity, as well as to reaffirm the values that they lived and that they died for, the values of courage, of dignity, and an unyielding love of country. The heroes of Bataan gave their all so that we and the generations that follow may inherit a nation that is free, sovereign, and worthy of their sacrifice. We also witnessed earlier the unveiling of the check marker for World War II to honor the Czech nationals who chose to stand with us in the defense of Bataan. Their story reminds us that the fight for freedom knows no borders, and that solidarity, even in the darkest of times, is a force that binds humanity together. 84 years ago, Filipino and Allied forces, outnumbered and outgunned, stood their ground. For months, they held the line with steady resolve and dauntless bravery, delaying the advance of an invading force at immense personal cost. And when the defenses finally fell, they faced one of the darkest chapters in our history, the Bataan Death March. Yet even in defeat, the spirit of the Filipinos did not break. Across our archipelago, resistance took many forms. Guerrillas fought in the mountains. Civilians risked their lives to shelter and sustain those who were in hiding. Even those without arms found way to serve the cause of freedom. This is the essence of our strength as a people. Not merely the ability to fight, but the will to endure. Not only to survive hardship, but to rise above it with dignity intact. The story of Bataan is a cornerstone of our national identity and a guiding light for the generations that follow. And in honoring our heroes who made all of these possible, we must ensure that they receive the care and support that they deserve. This is why we continue to work closely with the Philippine Veterans Affairs Office to establish veterans hospitals in the Visayas and in Mindanao, making healthcare more accessible to those who have long served our nation. We ensure the separation benefits for soldiers who suffer total permanent disability in the line of duty that are commensurate to their sacrifices. We provide available and efficient healthcare services for our veterans. We're having established the Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare, or VALOR Clinic. We have continuously implemented several programs. Last year, over 2,630 veterans and their dependents benefited from services under the Veterans Hospitalization and Medical Care Program. We have constructed veterans wards in select government hospitals. A monthly average of 146,896 pensioners have all received their benefits. In parallel, we have invested in the future of their families. 973 scholars have already received assistance for their education. And through Republic Act number 11958, disability pension rates have been increased, recognizing those who have borne the cost of service in their very bodies. As we honor the past, we are reminded that remembrance is a call to responsibility. The sacrifices of those who came before us demand vigilance, unity, and the continuing willpower to act in the present. Today's challenges may not mirror those of yesterday, but they test us in much the same way. Among these is the enduring geopolitical tension that we are observing in the Middle East. While we may stand far from the centers of conflict,
we are not untouched by its consequences. Ito yun. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. Okay, so yan mga kababayan, no? Dito nakita natin yung Pangulo natin, nagsasalita. Mga kababayan, malakas po siya. Nakakatayo mag-isa, mga kababayan. No, sa kabila po na mainit ang panahon ngayon, no, ay nakikita po natin siya. Nandiyan dyan. Nagsasalita po mag-isa, wala pong alalay, walang umaalalay sa kanya, walang humahawak po sa kanya. No? Kung ito po ay meron pong sinasabi nilang stage 4 cancer, mga kababayan. No, kung siya po ay merong stage 4 cancer, hindi po ganyan yan. O baka sabihin na naman ng DDS, green screen yan. Baka sabihin ng mga DDS dyan, mga kababayan, no? Green screen yan. May tao dyan sa likod na green. Nasaan ang utak nyo? Diba live nga yan eh. Oh, lalagyan nyo ng green screen, dinatakpan yung mga tao doon sa likod. Mga ubob talaga tong mga DDS na to eh, no? Mga walang isip eh. Di mo alam kung nagtatanga-tangahan lang talaga minsan eh. Oh. Ano pong masasabi niyo dyan mga babayan, no? I-comment sa ibaba yung inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Okay, so muli, sinasabi natin sa inyo, no, na tayo po lalabanan natin ang mga fake news ng mga DDS na yan. At kahit hindi po DDS yan, basta fake news, lalabanan po natin yan. No, hindi po tayo po pwedeng umupo na lang dito at hayaan yung mga fake news na yan, no, na kumalat kasi marami po naapektuhan dyan. Marami po akong kilala, mga babayan, no, nagiging biktima ng fake news. Kawawa naman yung mga tao na yun. No? Kasi maski sila nalilihis po ng landas dahil dito sa mga fake news na to. May mga kakilala ako dyan, mga babayan. May mga, marami akong kakilala dyan na nagpapakalat ng mga posts. Tapos lately, nare-realize nila na hindi pala totoo. Fake news pala. No, i-delete ngayon nila yung mga post nila na yon. Ang problema mga kababayan, nakita na yan ng ibang mga kakilala nila. No, nasisira sila doon sa ibang mga kakilala nila. Dahil po sa kagagawa na itong mga tao na nagpapakalat ng fake news. Kaya kayo panawagan ko sa inyo doon sa mga nanonood dito. No, na kung kayo ay may nakakasalamuha dyan sa social media ng mga fake news, no, sabihan nyo po kaagad yung mga kakilala ninyo na nagko-komento, i-PM nyo na lang po. No, wag na kayong mag-comment doon sa comment section, i-PM nyo na lang. Sabihin nyo, fake news yan, i-take down mo yan. Baka madali ka pa. Ganun na lang po ang gawin ninyo. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's Mobs TV. Peace. I'm out.